Noong Nobyembre 2015, dala ang pangarap ng isang tahimik na buhay sa probinsya, lumipat ang 27 taong gulang na si Isabel Isa Reyes sa isang liblib na barangay sa Rizal. Ngunit sa isang iglap, siya ay naglaho dahil sa matinding panunupil at pang-aapi ng mga taga-nayon na kahit ang pag-igib ng tubig ay ipinagkakait sa kanya. Araw-araw siyang nahirapan, naloko pa siya ng isang kapitbahay na nagkunwaring mabait na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng 10 milyong pisong utang. Dahil kaya sa tindi ng pagtrato sa kanya ng mga tao roon, kaya siya na lang mismo ang nagpasya na maglaho? Ang katotohanan sa likod ng nakagigimbal na kasong ito ay mabubunyag makalipas ang 2 taon. Oktubre, 2017, habang nagsasagawa ng paghuhukay para sa proyekto ng patubig ng barangay, isang backhoe ang nagsimulang magbungkal sa likod bahay ng isang residente. Sa sandaling iyon, mula sa ilalim ng lupa, sumambulat ang isang karumal-dumal na katotohanan na hindi nabulok sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon, ang malaking tapayan ng bagoong na pinagkukunan pa ng mga taga-nayon ay binuksasan at ang takip nito ay naglantad ng isang eksenang napuno ng sigawan at takot. Sa loob ng tapayan, natagpuan ang nawawalang si Isabel Reyes, nakabaluktot sa isang kahindik-hindik na kalagayan. Ang mas nakagugulat pa, ang lugar kung saan siya natagpuan ay ang mismong likod bahay ng kapitbahay na pinakamatindi ang galit at pang-aapi sa kanya. Ano nga ba ang karumaldumal na lihim na nagtatago sa likod ng 10 milyong pisong utang ng pang-aapi? Kung tatapusin ninyo ang panonood, malalaman ninyo ang buong katotohanan. Paki-subscribe at like na rin po ng aming channel. Oktubre 15, 2017, 10:23 ng umaga. Sa isang malayong barangay sa kabundukan ng Rizal, tanging ang malakas na ugong ng makinarya ang maririnig. Sa likod bahay ni Kapitan Rolando Lando Cruz, puspusan ang paghuhukay para sa pagpapalit ng mga lumang tubo ng tubig. Ang operator ng backhoe, si Mang Boyet, ay sanay na sanay sa pagmamanipula ng mga lever, ngunit nang umabot ang pala ng makina sa lalim na 30 sentimetro, naramdaman niyang may sumabit na isang matigas at makunat na bagay. Agad niyang pinatay ang makina at tumalon mula sa kanyang upuan. Teka! Itigil niyo muna! May nasabit! Sa kanyang mga kamay na may guwantes, dali-daling hinawi ni Mang Boyet ang lupa at lumitaw ang isang itim na leather bag na sira-sira na dahil sa halumigmig at pagkabulok, nagtataka siyang dahan-dahang binuksan ang zipper ng bag. Mula sa loob, lumabas ang isang government ID na inamag na, isang waterproof pouch na maingat na isinara ng double zipper at isang notebook na namamaga dahil sa tubig. Pinunasan ni Mang Boyet ang maruming ID sa manggas ng kanyang damit at bumulong. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang huling pahina ng notebook. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng mga kumalat na tinta, isang pangungusap na tila isang sigaw ang tumusok sa kanyang paningin. Pinapatay ako ng mga tao sa nayo na ito. Nabitawan ni Mang Boyet ang notebook at napaatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang cellphone at tinatawagan ang 911. Hello? Nandito po ako sa isang barangay sa Rizal. May nahukay po kaming kakaibang bag at isang nakakakilabot na sulat. Pakipuntahan niyo po agad. Ang 2 pulis mula sa Rizal Provincial Police Office na rumesponde sa tawag ay napako ang tingin sa 7 malalaking tapayan na nakahanay sa tabi ng pinaghukayan. Nagkatinginan ang mga pulis at lumapit sa pinakamalaking tapayan na may diametrong halos 1 metro. Hirap na itinaas ng isang pulis ang mabigat na takip na gawa sa semento. Kasabay ng masangsang na amoy ng bagoong, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa kanila. Sa loob ng malapot at maitim na bagoong, nakalubog ang isang anyo ng tao na nakabaluktot. Diyos ko! Ano to? Humingi na kayo ng tulong. Tawagin ang CIDG. Sa kabila ng nagpapanik na sigaw ng pulis,
Ang 12 pamilya sa nayon na nagtipon-tipon ay nanatiling tahimik sa isang kakaibang paraan. Walang sumigaw, walang napaatras sa takot. Ang may-ari ng bahay, si Kapitan Lando Cruz, at ang kanyang asawang si Aling Mila, ay magkatabing nakatayo sa isang sulok ng bakuran, pinapanood ang abalang pagkilos ng mga pulis na parabang nanonood lang sila ng palabas. Ilang sandali pa, dumating si Major David Reyes ng CIDG at pumasok sa police line. Nagsusuot ng guwantes, binuksan niya ang kanyang flashlight at tinutukan ang loob ng tapayan. Nakagigimbal ang itsura ng bangkay na hindi gaanong nabulok dahil sa mataas na konsentrasyon ng asin, ngunit hindi ang bangkay ang kumuha ng pansin ni Major Reyes, kundi ang pader sa loob ng tapayan. Mayroong 12-dosenang magkakatabing guhit na tila desperadong kinaskas ng isang tao. Sa mahinang boses, sinabi ni Major Reyes, "Nakikita niyo ba to? Hindi ito simpleng pagtatapon ng bangkay." Kumalmot siya mula sa loob. Tumingin si Major Reyes sa mag-asawang kapitan na may matigas na ekspresyon at nag-utos sa kanyang team. Ihanda ang lahat para sa interogasyon. Isa itong murder case, nagdilim ang eksena, at bumalik ang oras sa isang tagsibol. 2 taon na ang nakalipas, noong Marso 2015. Sa isang maliit na kondo sa Quezon City, isinasara ng 27 taong gulang na si Isa Reyes ang huling kahon ng kanyang mga gamit. Sa isang sulok ng kwarto ay nakatambak ang mga sulat ng paniningil para sa kanyang 3 milyong pisong utang mula sa naluging coffee shop. Hawak ang titulo ng isang maliit na farmhouse sa Rizal na pamana ng kanyang mga magulang. Sinabi niya sa sarili, "Sige, kalimutan na ang lahat. Doon ako magsisimulang muli. Babayaran ko ang utang ko at babawiin ko ang buhay ko." Marso 11, 2015, 2 ng hapon. Bumaba si Isa sa maalikabok na terminal ng bus sa isang liblib na bayan sa Rizal. Binuksan niya ang pinto ng abandonadong bahay na puno ng alikabok. Umaasang sa isang bagong simula, ngunit ang hangin sa nayon ay malamig at hindi pala kaibigan. Sa may waiting shed, nakaupo ang asawa ng kapitan, si Aling Mila. Sinundan niya ng tingin si Isa habang nagbubuhat ng gamit at bumulong sa katabi. Baka tinatakbuhan ng mga pinagkakautangan yan. Sa unang linggo ni Isa, pumunta siya sa poso ng barangay para umigib ng tubig. Ngunit habang papalapit siya, isang matinis na boses ang narinig niya mula sa likuran. "Hoy! Ineng! Tagalabas ka, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin basta-basta ang tubig namin. Ang tubig na to, dugot pawis ng mga taga rito." Si Kapitan Lando Cruz iyon. Nakapamewang siya habang tinitingnan si Isa. Mula ulo hanggang paa. Hindi tinatago ang kanyang pagkadisgusto. Nagulat si Isa at yumuko. "Pasensya na po, Kapitan. Wala po kasi akong maiinom na tubig. Kung gusto mong gumamit ng tubig, mag-ambag ka muna sa Barangay Development Fund. Huwag kang darating dito na walang dala, tapos aasa ka sa libre. Magnanakaw ang tawag dyan." Iyon ay simula pa lamang. Nang mag-apply si Isa para sa tulong pinansyal para sa mga magsasaka sa munisipyo, sinabi ng empleyado na kailangan niya ng rekomendasyon mula sa kapitan ng barangay. Nang hingin niya ito kay Kapitan Lando, umiling lang ito. "Bakit kita irerekomenda? Anong alam ko sa'yo? Ilang araw ka pa lang dito. Kung gusto mong magsaka sa lugar namin, maghanda ka muna ng maayos." Dahil tinanggihan ang kanyang aplikasyon, napilitan si Isang umutang sa isang kooperatiba ng 1 milyong piso para sa mga kagamitan. Sa pagkakataong ito, si Kapitan Lando ay lihim na lumapit sa kanya at nag-alok. "May kilala akong kumpanya. Magaganda ang mga makina nila. Kakausapin ko sila para bigyan ka ng discount." Dahil sa rekomendasyon ng kapitan, bumili si Isa ng second-hand na traktora at mga gamit sa pagsasaka mula sa isang kumpanyang tinatawag na Cruz Agri Machinery. Ang presyo, 1.5 milyong piso, doble sa karaniwang presyo sa merkado. Ngunit dahil walang alam si Isa, naniwala siya sa sinabi ng kapitan.
Sunod, hinikayat siya ni Kapitan Lando na bumili ng lupa. Kung magtatanim ka ng sili, kailangan mong bilhin yang katabing lote. Lupa yan ang pamangkin ko, kaya ibibigay ko sa'yo ng G1 100 kada metro kwadrado. Ang totoo niyan, E150 pa yan. Binili ni Isa ang lupang nagkakahalaga lang ng AN50 kada metro kwadrado sa presyong doble na umabot sa 4 na milyong piso at lalo siyang nabaon sa utang. Noong tag-araw ng 2015, ang 1,000 metro kwadradong taniman ng sili ni Isa ay sinalanta ng peste at ang inaasahan niyang kitang 5,000 ay naglaho. Hirap ng bayaran ng interes ng utang at ang mga gastusin, muling lumapit si Kapitan Lando na nag-aalok ng tulong, na isa na namang patibong. Kung gipit ka, may kilala akong pwedeng magpahiram sa'yo. Medyo mataas ang interes, pero para matugunan mo ang pangangailangan mo ngayon. Ang pinahiram na Alamine 00 mula sa 5,006 na ipinakilala ng kapitan ay may napakataas na 20% interes kada buwan. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang utang ay lumobo sa 5,000. Noong Nobyembre 2015, ang kabuuang utang ni Isa ay umabot na sa 10 milyong piso at siya ay idineklarang bad credit ng mga bangko. Ang kanyang cellphone at credit card ay pinutol na. Isang araw, habang nag-aayos ng bahay, natagpuan niya ang mga kontrata. Nang walang ano-ano'y ikinumpara niya ang business permit ng Cruz Agri Machinery at ng may-ari ng lupa. Nagsimulang manginig ang kamay ni Isa. Pareho ang address, ang pangalan ng may-ari, Lando Cruz Jr. at Miguel Cruz, mga kamag-anak ni Kapitan. Doon niya napagtanto na biktima siya ng isang malaking scam. Ang buong barangay ay isang sapot ng gagamba na inilatag para biktimahin siya. Sa galit, tumayo si Isa. Magkakasabwat silang lahat. Niloko nila ako. Kinuha ang pera ko. Hindi ko sila palalampasin. Nagsuot siya ng jacket at padabog na lumabas ng pinto. Nobyembre 11, 2015. Isang malamig na gabi iyon. Tinahak ni Isa ang madilim na daan ng barangay. Dire-diretsyong naglakad patungo sa bahay ni Kapitan Lando na may ilaw. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, walang sinuman ang nakakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Matapos ang gabing iyon, kung kailan nagtungo si Isa sa bahay ng kapitan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa nayon. Disyembre, 3, 2015. Ilang linggo matapos maglaho si Isa, isang itim na kotse ang pumasok sa maalikabok na kalsada ng barangay. Siya si Mike, isang kolektor mula sa isang lending company sa Maynila. Dala ang kanyang briefcase. Nilapitan niya si Kapitan Lando na naninigarilyo sa may waiting shed. Dito po ba nakatira si Isabel Reyes? Hindi po kasi siya makontak dahil sa utang niya, kaya ako na po mismo ang pumunta. Humithit ng malalim si Kapitan Lando at ibinuga ang usok habang tinitingnan si Mike ng pailalim. Ah, yung taga Maynila? Naku, mahigit 1 buwan na siyang umalis. Umalis po? Saan po siya nagpunta? Tanong ni Mike. Kumunot ang noo. Paano ko malalaman? Isang umaga, paggising namin, wala na. Yung sasakyan niya, wala na rin siya. Siguro tumakas na sa mga pinagkakautangan niya. Nagdududa man. Nagtanong-tanong si Mike sa mga residente. Ngunit ang mga magsasaka sa bukid, ang mga matatandang nagmamaneho ng kuliglig, lahat sila ay iisa ang sinasabi na para bang mga loro. Nakita ko siyang umalis ng madaling araw, dala ang mga gamit niya. Nagmamadali, nagising ako sa ingay ng sasakyan niya. Parang magnanakaw na tumakas. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Ang sabi-sabi, marami raw utang yun kaya tumakas. Ang testimonya ng 4 na residente ay magkakatugma, mula sa oras hanggang sa detalye na nakapangingilabot. Napailing na lang si Mike at isinulat sa kanyang notebook. Debtor, location unknown, fugitive. Dahil walang kamag-anak si Isa na maghahanap sa kanya,
Walang nag-file ng missing person report, kaya hindi man lang nagsimula ang investigasyon ng pulisya. Ang 10 milyong pisong utang ni Isa ay isinulat na lang ng kumpanya bilang uncollectible. Sa pagtatapos ng Disyembre, isa pang bisita ang dumating. Si Ana Santos, ang dating business partner ni Isa sa coffee shop sa Maynila, nag-aalala dahil hindi na makontak ang kaibigan, nagmadali siyang pumunta. Nang buksan niya ang pinto ng bahay ni Isa, natulala siya. Nasa loob pa ang mga damit, toiletries, at maging ang pasaporte at bank passbook ni Isa sa ibabaw ng mesa. Sinong tatakas na iiwan ang pasaporte at bank book? Imposible to, bulong ni Ana sa likod niya. Si Aling Mila ay nakapamewang at tumawa ng mapakla. Nagmamadali siguro, kaya katawan na lang niya ang nadala niya. Kung sinusugod ka na ng mga maniningil, maiisip mo pa bang kunin ang pasaporte mo? Kahit na po, para siyang naglaho na lang sa hangin. Siguradong may nangyari sa kanya. Dumiretso si Ana sa himpilan ng pulisya para mag-file ng missing person report. Ngunit ang pulis sa desk ay tamad na tumingin lang sa monitor. Miss, kapag may utang ang isang tao at nagtago, hindi na sakop ng investigasyon yan. Malamang, voluntaryo siyang umalis. Pero nasa bahay pa po lahat ng gamit niya. Baka nasa panganib ang kaibigan ko. Miss, kahit sino, tatakas kung may 10 milyong utang. Hintayin mo na lang. Tatawag din yan sa'yo. Isinulat lang ng pulis ang pangalan ni Isa sa listahan ng mga runaway at tinapos ang usapan. Sa mga araw na nanatili si Ana sa barangay, itinuring siyang parang hangin ng mga residente o di kaya'y pinaparinggan siya ng mga masasakit na salita. Lalo na si Aling Mila na sa harap ng mga kababaihan sa barangay hall ay nagsabi, "Dahil sa babaeng yan mula Maynila, minalas ang barangay natin. Pabalik-balik ang mga maniningil at pulis. Ginulo niya tayo bago siya tumakas. Oo nga, walang tiyaga ang mga tagalabas. Konting utang lang. Tumatakas na agad dahil sa puot at tila pader na nakaharang sa kanya. Umuwi si Ana sa Maynila na bigo. Pagkaalis ng bus niya, lihim na ipinatawag ni Kapitan Lando ang mga pinuno ng 12 pamilya sa kanyang bahay. Bakas sa mukha ng mga residente ang kaba. Sa mahinang boses, nagsalita si Kapitan Lando. Kahit pulis o media pa ang magtanong, iisa lang ang sasabihin ninyo. Umalis siya ng madaling araw, dala ang mga gamit niya. Isang residente, si Mang Kiko, ang kinakabahang nagsalita. Kapitan, paano kung mag-imbestiga talaga ang pulis? Paano kung walang walang pamilya, yung babaeng yon, walang maghahanap? Hanggat magkakaisa tayo sa sasabihin natin, habang buhay na mananatiling lihim to. Sa mariing titig ni Kapitan Lando, lumunok ang mga residente at tumango. Ito ay isang kasunduan, isang panunumpa na magiging kasabwat sila sa krimen. Pagsapit ng 2016, nagpadala ang munisipyo ng notice para sa hindi nabayarang amilyar ng bahay ni Isa. Ngunit ibinalik lang ito na may tatak na recipient unknown. Maging sa gobyerno, si Isa ay isang taong hindi na mahanap. Pagbalik sa Maynila, hindi sumuko si Ana. Ipinost niya ang litrato at impormasyon ni Isa sa mga social media group para sa mga nawawalang tao. Ngunit ang mga komento ay malulupit. Kung ako, may 10 milyong utang, magtatago rin ako. Hayaan mo na siya. Baka nagtatago lang. Walang kahit isang lead. Samantala, sa nayon, ang 7 malalaking tapayan sa likod bahay ng kapitan ay payapang nakabilad sa araw. Si Aling Mila, na para bang walang nangyari, ay binuksan ang takip ng pinakamalaking tapayan at namigay ng bagoong sa mga kapitbahay. Ang sarap ng bagoong natin ngayon! Kumuha kayo at tikman nyo. Salamat, Aling Mila. Talaga namang pinakamasarap ang bagoong nyo. Tinatanggap ng mga residente ang bagoong, nagtatawanan, habang alam man nila o hindi, ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na para bang normal ang lahat.
Noong tagsibol ng 2016, sa tulong ng isang kaibigan sa credit card company, nakuha ni Ana ang huling transaksyon ni Isa. Nobyembre 11, 2015, 3:17 p.m. Isang 7-Eleven sa bayan ng Rizal. Halaga 185? 1. Iyon ang huling tala ng aktibidad ni Isa sa mundo. Tinitigan ni Ana ang screen. Nanggigigil. Mula noon, hindi na siya gumastos ng kahit isang sentimo. Kung buhay siya, imposible to. Hindi ito pagkawala lang. Ngunit wala siyang ebidensya, wala siyang kapangyarihan, at dahan-dahan, ang pangalang Isabel Reyes ay nabura sa alaala ng mundo. Tanging ang kadiliman sa loob ng tapayan sa likod bahay ng kapitan ang naglalaman ng katotohanan. Tag-init ng 2016, sa gitna ng matinding init, pangatlong beses na bumisita si Ana sa nayon. Basang-basa sa pawis, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Dala niya ang isang bag na puno ng mga dokumento. Mga papeles ng utang ni Isa, titulo ng lupa, at ang resulta ng kanyang imbestigasyon sa mga kamag-anak ni Kapitan Lando. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ni na Kapitan Lando at Aling Mila na nagpapaypay sa waiting shed. Kapitan, pakipaliwanag niyo nga po ito. Nagkataon lang po ba to? Hindi man lang itinigil ni Kapitan Lando ang pagpapaypay. Sinulyapan niya ang mga papel at tumawa. Ineng, ganyan talaga sa probinsya. Nagtutulungan ang magkakakilala. Kung may problema ka, magreklamo ka sa pulis. Huwag mo kaming pagbibintangan. Tama. Huwag kang maninira ng tao. Kung hindi dahil sa amin, hindi yon makakapagsimulang magsaka. Dagdag ni Aling Mila. Dahil sa kanilang kakapalan ng mukha, dumiretso si Ana sa himpilan ng pulisya at nagsampa ng formal na reklamo. May sindikato po sila. Sila ang dahilan ng pagkawala ni Isa. Pakiimbestigahan niyo po. Ngunit tiningnan lang ng pulis ang reklamo at umiling. Naiintindihan ko ang hinala mo, pero wala ang biktima. Paano natin mapapatunayan na scam yan kung wala ang nagsasabing biktima siya? Bumalik ka na lang kapag bumalik na ang kaibigan mo. Muli, hinarang siya ng pader ng kawalan ng biktima. Napaupo si Ana sa labas ng istasyon, umiiyak, kasabay nito, nagbago ang ihip ng hangin sa nayon. Isang magsasaka, si Mang Kiko, ang nalasing sa isang inuman at nakapagsalita ng mapanganib noong gabing nawala yung babaeng taga Maynila. Dumaan ako sa bahay ni Kapitan. May narinig akong sigaw. Ah! Totoo! Sigaw ng babae. Mabilis na kumalat ang tsismis. Kinabukasan, paggising ni Mang Kiko, nakatayo na si Kapitan Lando sa harap ng kanyang bahay. Walang imik na tinitigan siya ni Kapitan Lando. Namutla si Mang Kiko at lumuhod. Kapitan, pasensya na po. Lasing lang po ako kagabi. Kalokohan lang po yun. Nang malaman ni Ana ang tsismis at pinuntahan si Mang Kiko, hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Mula sa loob, narinig niya ang nanginginig na boses nito. Umalis ka na! Wala akong alam. Kailangan ko ring mabuhay dito. Kapag kinalaban ko si Kapitan, mamamatay kaming lahat. Naramdaman ni Ana ang kawalan ng pag-asa. Ang nayon na ito ay hindi isang simpleng komunidad, kundi isang kuta na pinamumunuan ni Kapitan Lando. Taglagas ng 2016 sa opisina ng NBI Cold Case Unit, isang ahente ang nakakita ng isang maikling anonymous tip mula pa noong 2015. May biglang nawawalang babae sa isang nayon sa Rizal. Kakaiba ang kilos ng mga tao roon. Ngunit nang tingnan niya ang records, nakita niyang nakalista lang ito bilang runaway. Walang foul play. Siguro tumakas lang talaga dahil sa utang. Itinabi ng ahente ang folder sa kahon ng mga closed cases. Sa nayon, ang alaala ni Isa ay naging katatawanan na. Sayang. Dapat ako na lang ang nagturo ng leksyon sa babaeng yon. Masyado siyang mabilis tumakas, sabi ni Aling Mila sa isang pagtitipon, tumatawa.
Nagtawanan din ang ibang mga babae. Ngunit sa likod ng kanilang mga tawa ay may nakatagong katotohanan. Lahat tayo ay kasabwat. Simula noon, kumalat ang tsismis na minalas ang sinumang tagalabas na lilipat doon. Tuwing may magtatanong tungkol sa paglipat, si Kapitan Lando mismo ang humaharang sa kanila. Kulang kami sa tubig dito at hindi maganda ang lupa. Sa iba na lang kayo maghanap. Ito ay para maiwasan na magkaroon ng bagong saksi. Disyembre 2016, ang bahay ni Isa ay isinubasta ng munisipyo dahil sa hindi nabayarang amilyar. Isang mag-asawang tagalabas ang nakabili nito. Nang malaman ito ni Ana, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi kailanman iiwan ni Isa ang bahay na yon. Iyon ang huling pamana ng mga magulang niya. Pinatay siya. Ngunit bilang isang kaibigan lang, wala siyang magawa para pigilan ang subasta. Tagsibol ng DOOOOO, inanunsyo ng DPWH ang isang proyekto para sa modernisasyon ng sistema ng patubig sa mga rural na lugar. Ang barangay ni Kapitan Lando ang napiling pilot area. Nang mabasa ni Kapitan Lando ang anunsyo sa barangay hall, nanigas ang kanyang mukha. Lugar ng proyekto, mga kalsada at likod bahay ng bawat kabahayan. Nagmamadali siyang umuwi at bumulong sa asawa. Huhukayin nila ang likod bahay. Kailangan kong ipatanggal ang bahay natin sa proyekto. Tinawagan niya ang DPWH at sinabing hindi na kailangan ng proyekto sa kanyang bahay, pero matigas ang sagot ng ahensya. Kapitan, national project po ito. Kailangan nating ikonekta lahat ng tubo. Hindi po pwedeng may isang bahay na lalaktawan. Nang ibaba niya ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay. Buong tag-araw, hindi siya makatulog, palakad-lakad sa likod bahay. Ang 7 tapayan ay tila mga bungangang nakabukas sa dilim. Setyembre 2017, dumating ang mga surveyor. Itinuro ng isa ang mga tapayan. Kapitan, kailangan pong alisin itong mga tapayan. Dito po mismo dadaan ang tubo. Huwag niyong gagalawin yan. Pamana pa sa amin yan. Hindi ba pwedeng ilihis niyo na lang ang paghukay? Dodoble po ang gastos, Kapitan. Bawal po yan sa regulasyon. Bago mag-Oktubre 11, kailangan na po ninyong alisin yan. Nang umalis ang surveyor, napaupo si Kapitan Lando sa lupa. Oktubre 1 to 2017, doay ng madaling araw, dala ang isang pala. Lumabas si Kapitan Lando sa likod bahay. Plano niyang ilipat ang tapayan o ang laman nito. Ngunit pagtusok pa lang niya ng pala sa lupa, isang aso sa kapitbahay ang nagsimulang tumahol ng malakas. Tahimik, nataranta si Kapitan Lando at nabitawan ang pala. Nang makita niyang bumukas ang ilaw sa bintana ng kapitbahay, nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay. Ang lahat ng ito ay nakunan ng CCTV ng barangay bilang isang malabong anino. Isang linggo na lang ang natitira sa kanya. Ang lupa ay handa ng iluwa ang kanyang lihim. Lumipas ang 2 taon at sumapit ang Oktubre 2017. Sa isang maliit na kondo sa Maynila, pagod na umuwi si Ana Santos mula sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay nananatili pa rin sa araw na iyon. 2 taon na ang nakalipas. Ang pader ng kanyang kwarto ay puno, hindi ng palamuti, kundi ng mapa ng barangay sa Rizal, ng family tree ni Kapitan Lando, at ng huling credit card statement ni Isa. Sinasabihan na siya ng mga kaibigan na kalimutan na. Ngunit hindi niya magawa. Ana, iniimbestigahan mo pa rin ba yan? Sumuko na nga ang pulis? Bakit ka pa nagpupumilit? Tanong ng isang katrabaho. Habang nakatingin sa monitor, mariing sumagot si Ana. Hindi tumakas si Isa. Kilala ko siya. Hinding-hindi siya aalis nang walang pera at iiwan ang pasaporte niya. Pero wala kang ebidensya. Kutob mo lang yan. Hindi. Sigurado akong mayroon. At hahanapin ko yon. Gabi ng Oktubre 10, 2017, habang binubuksan ang website ng munisipyo ng Rizal, natigilan si Ana.
Proyekto ng patubig sa Barangay Silangan magsisimula sa Oktubre 5 pina. Nang makita niya ang sakop ng proyekto, bumilis ang tibok ng kanyang puso kasama sa lugar ng konstruksyon ang mismong likod bahay ng kapitan. Kasabay nito, sa Rizal, si Kapitan Lando ay nakatitig sa parehong anunsyo naninigas. Petsa ng proyekto sa likod bahay. Oktubre 2 na, umaga, para itong isang hatol ng kamatayan. Nanginginig ang boses na tinawag niya ang asawa. Mila, dumating na ang araw. Sa linggo na, napatigil si Aling Mila sa paghuhugas. Paano na yung mga tapayan? Hahayaan na lang ba natin silang maghukay? Wala na tayong magagawa. Kung gagalawin natin ngayon, mas maghihinala sila. Ipagpasa Diyos na lang natin. 2 taon na rin naman. Siguro, lupa na lang ang matitira. Sinubukan nilang pagaanin ang loob ng isa't isa, ngunit hindi maitago ang takot sa kanilang mga mata. Gabi ng Oktubre 1 niya, isang araw bago ang konstruksyon, isang kapitbahay, si Aling Susan, ay hindi makatulog. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang flashlight na gumagalaw sa dilim sa likod bahay ng kapitan. May isang taong palakad-lakad malapit sa mga tapayan. Mabilis na isinara ni Aling Susan ang kurtina. Wala akong nakita. Hindi ako. Hindi bukas. Mas mabuting walang alam. Nagtalukbong siya ng kumot, ngunit malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ang araw ng katotohanan, Oktubre 5, 2017. 8 ng umaga, pumasok ang mga trabahador at isang malaking backhoe sa barangay. Si Kapitan Lando, na karaniwang nakikialam sa mga proyekto, ay hindi man lang lumabas ng bahay. Mula sa siwang ng bintana, tahimik niyang pinanood ang pagpasok ng backhoe sa kanyang bakuran. 10 ng umaga, hinila ng operator na si Mang Boyet ang lever. Sa gitna ng malakas na ingay, bumaon ang pala ng backhoe sa lupa. Eksaktong 23 minuto matapos magsimula, may naramdaman siyang kakaibang panginginig. Teka, itigil! May nasabit! Tumalon siya pababa. Nang hawiin niya ang lupa, lumitaw ang isang itim na leather bag. Nang buhatin niya ito, naramdaman niya ang bigat at isang masamang kutob. Pagbukas niya ng bag, namutla siya. Ano to? ID ng tao at diary. Nanginginig siyang tumawag sa 911. Ang mga pulis na dumating ay kinordonan ang lugar at napansin ang mga tapayan. Binuksan ng isang pulis ang takip ng pinakamalaki. Kasabay ng masangsang na amoy, lumitaw ang isang karumal-dumal na anyo. May bangkay! I-preserve ang crime scene! Humingi ng tulong sa CIDG. 1 ng hapon, nagkaroon ng alerto sa opisina ng CIDG. Isang bangkay ang natagpuan sa Rizal. Ang veteranong investigador na si Major David Reyes ang naatasang mamuno sa kaso. Pagdating niya sa lugar, mas napansin niya ang sisidlan kaysa sa bangkay. Ginamit niya ang kanyang flashlight para suriin ang loob ng tapayan. Tingnan ninyo ang mga kalmot na ito. Pare-pareho ang pagitan. Mga kalmot ng kuko. Baka nagasgas lang po noong inilagay ang bangkay, Major? Tanong ng isang kasama. Hindi. Ang direksyon ay mula baba pataas. At may mga piraso ng kuko na bumaon sa pader ng tapayan. Ito ang mga bakas ng isang taong desperadong gustong makalabas. Nanlisik ang mga mata ni Major Reyes. Alam niyang hindi ito simpleng kaso. Kasabay nito, sa Maynila, habang nag-scroll ng balita sa cellphone si Ana, natigilan siya. Bangkay ng babae, natagpuan sa loob ng tapayan ng Bagoong sa Rizal. Hindi siya makahinga. Nanginginig siyang kinuha ang bag at tumakbo palabas ng opisina. Isa. Wag naman sana. Wag naman sanang ikaw. Sumakay siya ng taxi papuntang terminal. Paulit-ulit na nire-refresh ang balita. Isang update ang lumabas. Natagpo ang ID sa lugar ng krimen, pag-aari ng isang Isabel R., 28 taong gulang. Ang kanyang pinakamasamang pangamba ay nagkatotoo. Gabi ng Oktubre 15, nabalot ng katahimikan ang nayon.
Nagtipo ng mga residente sa labas ng police line, ngunit walang nagsasalita. Sa kanilang mga mukha, hindi pagkagulat ang mababasa, kundi pagtanggap na dumating na ang kinatatakutan at kaba na baka mabunyag ang kanilang mga lihim. Sa loob ng bahay, si Kapitan Lando at Aling Mila ay naghihintay sa tunog ng sirena ng pulis. Ang katotohanang inilibing ng lupa sa loob ng 2 taon ay handa ng sumabog. Kinabukasan, Oktubre 16, 2017, ang tahimik na nayon ay napuno ng mga tauhan ng Soko na nakasuot ng puting protective gear. Ang lugar ay isinara. At bawat butil ng lupa sa likod bahay ng kapitan ay kinolekta bilang ebidensya. Ang pinakamahalagang ebidensya, ang malaking tapayan, ay maingat na isinakay sa isang espesyal na sasakyan at dinala sa crime lab. Ang ID at diary ay basa, pero mukhang mababasa pa. At ito, mukhang napakahalaga nito, sabi ng isang Soko agent habang hawak ang waterproof pouch na nakuha sa loob ng bag. Sa loob ng pouch, na maingat na isinara, ay ang cellphone ni Isa at isang maliit na micro SD card. Himalang tuyo ang loob nito. Unahin niyo yan sa digital forensics, utos ni Major David Reyes. Baka nasa loob niyan ang mga tala ng nangyari 2 taon na ang nakalipas. Matapos ang lahat, nilapitan ni Major Reyes, sina Kapitan Lando at Aling Mila. Kailangan po namin kayong isama sa presinto bilang mga persons of interest sa pagkawala at pagkamatay ni Miss Isabel Reyes. Sa loob ng sasakyan ng pulis, walang nagsasalita. Si Aling Mila ay nakatingin lang sa labas, habang si Kapitan Lando ay nanginginig ang mga kamay. Wala ba kayong sasabihin? Tanong ng isang pulis. Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa loob ng 2 taon habang may bangkay sa likod bahay ninyo? Lumunok si Kapitan Lando. Magsasalita lang po ako kapag nandyan na ang abogado ko. Hapon ding iyon, dumating si Ana sa presinto. Mugto ang mga mata. Kaibigan po ako ni Isabel Reyes. Ako po yung nag-report na nawawala siya 2 taon na ang nakalipas. Gusto kong makausap ang investigador. Dinala siya ni Major Reyes sa isang kwarto. Inilabas ni Ana ang makapal na folder na dala niya. Ito ang lahat ng ebidensyang nakalap niya sa loob ng 2 taon. Mga bank statement ni Isa, business permit ng mga kamag-anak ng kapitan, at mga recording ng testimonya ng mga residente na nagsasabing nagtanan si Isa. Major, hindi po ito simpleng murder. Isa po itong malaking scam na pinamunuan ng kapitan at ng buong barangay. Pinatay nila si Isa noong sisingilin na niya sila. Pakiusap. Tingnan niyo po ang mga dokumentong ito. Binuklat ni Major Reyes ang mga papel. Malinaw ang daloy ng pera. Ang malaking bahagi ng inutang ni Isa ay napunta sa mga account ng mga kamag-anak ni Kapitan Lando. Isinara niya ang folder. Miss Santos, kahanga-hanga ka. Ang mga bagay na hindi nakita ng pulisya ay nahanap mo. Hindi ito simpleng alitan lang. Ito ay isang organisadong krimen. Babaguhin namin ang direksyon ng investigasyon. Oktubre 18, dumating ang paunang resulta ng autopsy. May bali sa likod ng bungo. Posibleng dahil sa pagpalo ng isang matigas na bagay. Ngunit ang pinsala ay hindi sapat para maging sanhi ng agarang pagkamatay. Tumawag si Major Reyes sa hepe ng medico legal. Doc, hindi agarang pagkamatay? Paano nangyari yon? Oo, Major. May bali, pero hindi tinamaan ang utak. Maaaring nawalan siya ng malay. Pero hindi iyon ang direktang sanhi ng kamatayan. Kailangan pa naming suriin ang kanyang baga para malaman ang totoong dahilan. Lalong lumalim ang misteryo. Pinalo siya, pero hindi namatay. Paano siya namatay? Sa ngayon, kumalat ang balita na dinala ng pulis ang mag-asawang kapitan. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga residente. Paano kung tawagin din tayo ng pulis? Sasabihin ko na ba ang totoo? Tanong ng isang babae sa asawa. Manahimik ka. Bahala na si kapitan dyan. Kapag nagsalita ka, lahat tayo, damay. Oktubre 20,
Isang magandang balita ang dumating mula sa Digital Forensics Team. Na-recover nila ang data mula sa micro SD card ni Isa. At isang mas nakagigimbal na balita ang dumating mula sa Crime Lab. Ito ang resulta ng pagsusuri sa mga kalmot sa loob ng tapayan. Binasa ni Major Reyes ang report sa harap ng kanyang team. Pagsusuri sa mga kalmot sa loob ng tapayan. Ang mga kalmot ay gawa sa kuko ng tao. Ang direksyon ay mula baba pataas, paulit-ulit at desperado. Namutla ang mga investigador. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagkalmot ay nangangahulugang buhay pa siya sa loob, sabi ni Major Reyes. Hindi nila itinapon ng bangkay. Inilibing nila siya ng buhay. 2 araw pa, dumating ang pinal na resulta ng autopsy. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia due to lack of oxygen in a confined space. Tumayo si Major Reyes. May isang taong pumalo sa kanya at may isang taong nagsara ng takip at posibleng hindi sila iisang tao. Ang focus ng investigasyon ay nagbago. Nang kananakin, hindi na sino ang pumalo, kundi sino ang nagsara ng takip at ang pinakakakilabot na tanong. Alam ba ng taong nagsara ng takip na buhay pa si Isa sa loob? Oktubre 23, muling ipinatawag sina Kapitan Lando at Aling Mila. Paghiwalayin sila. Huwag ninyong hayaang mag-usap. Magsisimula na ang laro ng katotohanan. Sa malamig na interogasyon, ang katotohanang naghintay ng 2 taon sa ilalim ng lupa ay handa ng lumabas. Oktubre 24, 2017. Sa loob ng Soco Crime Lab, ipinakita ng medical legal expert na si Dr. Santos kay Major David Reyes ang 3D scan ng loob ng tapayan. Major, tingnan niyo po ito. Ang lalim at anggulo ng mga kalmot ay pare-pareho. Ibig sabihin, may puwersang ginamit habang kumakalmot. Ibig sabihin, hindi ito nagasgas lang noong inilagay ang bangkay? Imposible po. Ang isang bangkay na nanigas na ay hindi makakagawa ng ganitong mga marka. Ito ay gawa ng isang taong buhay, may malay, at desperadong gustong makalabas. Ipinakita ni Dr. Santos ang sunod na larawan. Isang close-up ng mga daliri ni Isa. Ang mga kuko ay halos ubos na, at ang dulo ng kanyang mga daliri ay sugatan hanggang sa buto. Nananatiling gising ang biktima sa loob ng madilim na tapayan. Nang ilang minuto, paulit-ulit siyang kumakalmot pataas, sumisigaw ng tulong. Napakuyom ng kamao si Major Reyes. Ihanda ang mag-asawa para sa hiwalay na interogasyon. Hindi ito simpleng murder, inilibing siya ng buhay. Oktubre 25, ang Digital Forensics Team ay mayroon ng malaking ebidensya. Ang micro SD card ni Isa ay naglalaman ng mga voice memo mula Abril hanggang Oktubre 20.5. Pinakinggan ni Major Reyes ang mga ito. Oktubre 3, 2015. Nagtanong ako sa bayan tungkol sa presyo ng traktora. Kalahati lang pala ng presyong ibinigay ni Kapitan. Pati ang lupa, doble ang presyo. Niloko ba nila ako? At ang huling audio file na may petsang Nobyembre 11, 2015. Kakausapin ko si Kapitan bukas. Kumpleto na ang ebidensya ko. Sisingilin ko siya at sasabihing isusumbong ko siya sa pulis. Nakakatakot, pero hindi ko na kaya to. Iyon ang araw ng huling credit card transaction ni Isa. Malinaw na ngayon kung bakit siya pumunta sa bahay ng kapitan. Hindi lang para maningil, kundi para kumprontahin siya sa panloloko. Oktubre 27, kinumpirma ng Anti-Cybercrime Group ang daloy ng pera. Ang pera ni Isa ay napunta sa mga kumpanya ng mga kamag-anak ni Kapitan Lando. Isang malaking sindikato ang buong barangay. At si Isa ang kanilang biktima. Kumpleto na ang puzzle. Ang kailangan na lang ay paaminin ang salarin. Oktubre 28, unang ininteroga ni Major Reyes si Aling Mila. Inilapag niya sa mesa ang mga litrato ng mga kalmot at ng mga daliri ni Isa. Aling Mila, si Isabel Reyes, ay hindi namatay dahil sa pagpalo ng pala. Nagulat si Aling Mila. Anong ibig mong sabihin? Ako ang pumalo sa kanya.
Oo, pero hindi siya namatay noon. Ang mga kalmot na ito ang ebidensya. Nagising siya sa loob at kumalmot para humingi ng tulong. Namatay siya dahil naubusan ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Mila, nanginginig. Hindi totoo yan. Akala ko patay na siya. Dumugo siya at hindi na gumalaw. Sabihin niyo ang totoo. Matapos niyong paluin, anong ginawa niyo? Kayo ba ang nagsara ng takip? Sigaw ni Major Reyes. Hindi. Natakot ako kaya tumakbo ako sa loob ng bahay. Sabi ng asawa ko. Siya na ang bahala sa lahat. Kaya ang asawa niyo ang naglagay sa kanya sa tapayan? Oo. Siya ang naglinis sa labas. Akala ko talaga patay na siya. Buhay pa siya sa loob. Diyos ko, anong sinasabi mo? Ang reaksyon ni Aling Mila ay totoo. Naniniwala siyang nakapatay siya sa loob ng 2 taon. Pero wala siyang kaalam-alam na inilibing ng buhay ang biktima. Team, mukhang totoo ang sinasabi niya. Bulong ng isang investigador kay Major Reyes. Inamin niya ang pagpalo, pero mukhang hindi niya alam ang tungkol sa paglibing ng buhay. May narinig ba kayong ingay mula sa labas noong gabing iyon? Mga kalabog o sigaw? Huling tanong ni Major Reyes. Wala! Nagtalukbong ako ng kumot at nanginginig sa takot. Totoo! Lumabas si Major Reyes ng kwarto. Si Aling Mila ay nanakit lang. Ang pumatay ay iba. Ang kanyang tingin ay napunta sa kabilang kwarto kung nasaan si Kapitan Lando. Ang pumalo ay iba sa nagsara ng takip. At ang nagsara ng takip, posibleng alam niyang buhay pa si Isa. Ang dulo ng investigasyon ay nakatutok na ngayon kay Kapitan Lando. Ano nga ba ang kanyang nakita at narinig noong gabing isinara niya ang takip? Hinawakan ni Major Reyes ang pinto. Ang pinto ng katotohanan ay malapit nang bumukas. Oktubre 28, hapon. Pumasok si Kapitan Lando sa interrogation room. Wala na ang kanyang dating yabang. Tahimik na inilapag ni Major Reyes ang mga litrato sa mesa. Kapitan, umamin na po ang asawa ninyo. Siya raw ang pumalo. Dahil sa galit, kalmadong sumagot si Kapitan Lando. Kung ganon, tapos na. Mainitin talaga ang ulo ng asawa ko kaya nagawa niya. Yun. Tinulungan ko lang siyang itago ang ebidensya. Tatanggapin ko ang parusa. Sa pagtatago ng bangkay, sinusubukan niyang iwasan ang kasong murder. Ngunit ngumiti si Major Reyes at itinulak ang litrato ng mga kalmot sa harap niya. Itago? Pero hindi po namatay si Isabel Reyes sa pagpalo. Ang mga kalmot na ito. Buhay siya sa loob. Namatay siya dahil naubusan ng hangin. Kayo po ang nagsara ng takip, di ba? Nagsimulang manginig ang talukap ng mata ni Kapitan Lando. Kayo po ang nagsara ng takip na iyon, tama? Lumunok si Kapitan Lando. Akala ko po patay na siya. Dahil sinabi ng asawa ko na napatay niya, itinago ko lang ang bangkay. Hindi ko po alam na buhay pa siya. Kung akala niyo patay na, bakit niyo pa pinatungan ng mabigat na bato ang takip na para bang ayaw niyong makalabas ang nasa loob? Hindi na umimik si Kapitan Lando. Kinabukasan, muling ininteroga ng mga pulis ang lahat ng residente. Dahil nakakulong na ang kapitan, nagsimulang magsalita ang iba. Unang nagsalita si Mang Kiko. Noong gabing iyon, may narinig akong malakas na kalabog mula sa bahay ni Kapitan. Kinabukasan, pinuntahan niya ako at binalaan na manahimik, ngunit ang pinakamahalagang testimonya ay galing sa kapitbahay na si Aling Susan. Kusa siyang pumunta sa presinto. Umiiyak siyang nagsalita. Ayoko na pong magsinungaling. Noong gabing iyon, nakita ko si Kapitan sa likod bahay niya. Isinasara niya ang takip ng tapayan. May napansin po ba kayong kakaiba? Opo. Habang isinasara niya ang takip at ipinapatong ang bato, may narinig akong tunog mula sa loob. Anong tunog po? Isang malakas na kalabog. Paulit-ulit. Sigurado po akong tunog iyon ng taong kumakatok mula sa loob. Natakot po ako, kaya isinara ko na lang ang bintana. Ito ang ebidensyang sumira sa depensa ni Kapitan Lando. Oktubre 30.
Dumating ang resulta mula sa Soko. Mga fingerprint ni Kapitan Lando natagpuan sa takip ng tapayan. At sa ilalim ng takip, may mga bakas ng dugo at DNA ni Isabel Reyes. Dinala ni Major Reyes ang report sa kulungan. Kapitan, may dugo ni Isa sa ilalim ng takip. Ibig sabihin, buhay siya at sinusubukang itulak ang takip palabas gamit ang kanyang duguan na kamay. Naramdaman ninyo ang pagtulak niya, pero itinuloy niyo pa rin ang pagsasara. Hindi ito pagtatago ng bangkay. Ito ay confirmation kill. Bumagsak ang balikat ni Kapitan Lando. Guguluhin niya ang buong barangay namin. Isusumbong niya kami. Kung hahayaan ko siyang mabuhay, lahat kami ay tapos na. Wala akong pagpipilian. Ito ay isang pag-amin. Nobyembre 1. Sinampahan ng kasong murder si Kapitan Lando at kasong slight physical injuries with homicide at concealing a corpse naman ang isinampa laban kay Aling Mila. Habang dinadala sila sa korte, ang mga residente ay nagbulungan. Hindi ko akalain. Akala ko talaga, nagtanan lang siya. Lahat tayo may kasalanan, sabi ni Aling Susan. 2 taon tayong nanahimik. Tinapos ni Major Reyes ang kanyang report. Si Aling Mila ang pumalo, pero hindi siya ang pumatay. Ang tunay na demonyo ay ang nagsara ng takip at lahat ng nakarinig ng mga kalabog noong gabing iyon at nagbingi-bingihan ay kasabwat. Ang kaso ay nakasentro na ngayon sa kung gaano kalinaw na alam ni Kapitan Lando na buhay pa si Isa. Ang laban sa korte ay magsisimula na. Nobyembre 3, 2017. Sa loob ng kulungan, sumisigaw si Aling Mila sa kanyang abogado. Maniwala kayo sa akin! Oo, pinalo ko siya, pero hindi ko isinara ang takip. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Nalaman niyo po ba na isinara ng asawa ninyo ang takip? Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala. Kinabukasan, nakita ko na lang na sarado na. Akala ko, itinago na niya ang bangkay. Hindi ko alam na buhay pa. Niloko ako ng asawa ko. Sabi niya patay na. Umiyak siya ng umiyak, hindi lang dahil sa kaso, kundi dahil sa katotohanang niloko siya ng sarili niyang asawa. Nobyembre 5, muling hinarap ni Major Reyes si Kapitan Lando, dala ang report ng Soko. Kapitan, ang dugo ni Isa sa ilalim ng takip. Naramdaman niyo ang paglaban niya, tama? Alam niyong buhay siya. Matagal na katahimikan bago nagsalita si Kapitan Lando. Sumisigaw siya na isusumbong niya kami. Kung mabubuhay siya, lahat kami ay bagsak. Kaya kinailangan kong isara para mabuhay kami. Ito ay isang malinaw na pag-amin sa pagpatay. Ang testimonya ni Aling Susan sa korte ang tuluyang nagdiin sa kanya. Nakita ko po si Kapitan na ipinatong ang bato sa takip at may malinaw na kalabog mula sa loob. Huminto pa po siya saglit, tapos kumuha pa ng isang bato at ipinatong ulit. Pinatunayan nito na narinig niya ang senyales na buhay pa si Isa, ngunit pinili pa rin niyang ituloy ang krimen. Nobyembre 10. Pormal ng kinasuhan ng murder si Kapitan Lando at ng mas mababang kaso si Aling Mila. Naging national news ang kaso. Humarap si Ana sa media. Ang kaibigan ko ay 2 taong nakakulong sa isang tapayan. Ang mga kapitbahay niya ay nanahimik. Hindi lang ito krimen ni Kapitan Lando. Krimen ito ng buong nayon. Dahil sa galit ng publiko, pinalawak ang investigasyon at sinampahan din ng kasong obstruction of justice ang 9 na residenteng nagsinungaling. Nobyembre 15, isang CCTV footage mula sa kulungan ang naging dagdag na ebidensya. Nakita si Kapitan Lando na binabantaan si Mang Kiko na dumalaw dahil sa'yo kaya lumaki ang gulo na to. Pag nakalaya ako, lagot ka sa akin. Isinumite ni Major Reyes ang kanyang pinal na report. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang lahat ng ebidensya ay nakahanda na para sa paglilitis. Ang katotohanang nakatago sa tapayan ay handa ng dinggin sa korte. Disyembre 4, 2017. Sa loob ng korte, nagsimula ang paglilitis, Your Honor.
sabi ng piskal. Ito po ay isang planadong pagpatay. Narinig ng akusadong si Rolando Cruz ang biktima na kumakatok mula sa loob, ngunit pinili pa rin niyang isara ang takip para pagtakpan ang kanyang naunang krimen. Objection, Your Honor, sabi ng abogado ni Kapitan Lando. Inakala po ng kliyente ko na patay na ang biktima. Pagtatago lang po ng bangkay ang kanyang intensyon, hindi pagpatay. Naging sentro ng kaso kung alam ba talaga ni Kapitan Lando na buhay pa si Isa. Tinawag ng piskal si Aling Susan sa witness stand. Nakita ko po si Kapitan na isinasara ang takip. At narinig ko po, malinaw na malinaw, ang kalabog mula sa loob. Kung narinig ko mula sa bahay ko, imposible pong hindi niya narinig. Lahat ng mata ay napunta kay Kapitan Lando. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Narinig ko, isang malaking pag-amin. At alam niyo po na senyales iyon na buhay pa siya? Opo. Naramdaman ko ang pag-uga ng takip habang isinasara ko. Bakit niyo pa itinuloy? Nag-isip ako, kung bubuksan ko, mabubuhay siya at isusumbong kami. Masisira ang buhay ko, ang pamilya ko. Kaya isinara ko na lang. Mas mabuting doon na siya magtapos. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula kay Aling Mila. Ano? Buhay pa siya! Sabi mo sa akin patay na. Sabi mo patay na, kaya mo lang tinatago. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang naglibing sa kanya ng buhay. Nagwala si Aling Mila. Sa korte, siya man ay kasabwat. Pero isa rin siyang biktima ng panloloko ng sarili niyang asawa. Sa huling tanong ng hukom. Kaya, inaamin ninyo na alam ninyong buhay pa siya? Ngunit pinili niyo pa ring patayin siya? Sumagot si Kapitan Lando. Opo, ako ang pumatay sa kanya. Ang katotohanan ay lumabas na. Marso 15, 2018, ang araw ng hatol. Ang akusadong si Rolando Cruz ay napatunayang nagkasala sa krimen na murder. Siya ay hinahatulan ng reklusyon, perpetua, habambuhay na pagkabilanggo. Ang akusadong si Mila Cruz ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang 7 residente na nagsinungaling ay hinatulan din ng pagkakakulong. Tanging si Aling Susan ang binigyan ng probation dahil sa kanyang testimonya noong tag-araw ng 2018. Inilibing na si Isa sa isang tahimik na sementeryo. Sa kanyang lapida, isinulat ni Ana, Isabel Reyes, 1988,2015. Malaya ka na, nagbigay-pugay si Major Reyes. Pasensya na Isa, kung natagalan kaming hanapin ka. Magpahinga ka na, dahil sa kaso, naisabatas ang Isabel Reyes Act, isang batas na nagpoprotekta sa mga taong lumilipat sa probinsya laban sa mga mapagsamantalang lokal na opisyal at sindikato. Sa huling pag-apela, sinabi ni Kapitan Lando, nagsisisi ako. Ngunit sinabi ng hukom, ang pagkakataon mong magsisi ay noong gabing iyon ng 2015, pero sa halip na buksan ang takip, pinatungan mo ito ng bato. Ang kanyang sentensya ay naging pinal. Noong 2020, giniba ang bahay ng kapitan. Sa bakanteng lote, isang maliit na marker ang itinayo ng munisipyo. Dito, isang babae ang pinagkaitan ng buhay. Ang pananahimik ay hindi neutralidad. Ito ay pakikipagsabwatan. Nag-post si Ana sa kanyang social media. Tinanong nila ako kung bakit ako nagpumilit. Ang sagot ko, dahil lumaban si Isa hanggang sa huli. Sa loob ng madilim na tapayan, kinalmot niya ang pader hanggang maubos ang kanyang kuko. Hindi siya sumuko sa buhay. Mag-isa siyang lumaban, mag-isa siyang namatay. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang takip ng tapayan ay nabuksan, ngunit ang mga kalmot na iniwan ni Isa ay nag-iiwan ng isang tanong sa atin. Kapag may narinig kang humihingi ng tulong, mananahimik ka ba at isasara ang takip? O bubuksan mo ito? Ang kwento ni Isa ay tapos na. Ngunit ang ating sagot ay ngayon pa lang magsisimula.
Ang tiniis ni Isabel Reyes sa loob ng 2 taon ay hindi lang ang kadiliman, kundi ang katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay siya pang tumalikod sa kanya. Ang kasong ito ay isang salamin na nagpapakita kung paano kayang sirain ng makasariling komunidad at ng kawalan ng pakialam ang isang tao. Bagamat ang batas ay nagbago at ang mga salarin ay naparusahan na, paano kung mayroon pa ring ibang isa sa ating paligid na tahimik na natatakot? Sana, kapag may narinig tayong humihingi ng tulong, piliin nating magkaroon ng lakas ng loob na buksan ang takip. Iyon na marahil ang pinakamagandang alay na maibibigay natin sa Kanya. Salamat sa panonood. Kung mayroon kayong mensahe para kay Isa, mangyaring iwan ito sa comment section. Ang kabutihang ipinapakita ninyo sa iba ay tiyak na babalik sa inyo ng maka10,000 ulit.